Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Bago po tayo mag-upisa, siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin, samahan niyo po ako. Komentuhan po natin na ang Pangulong Marcos po ay dahil po ang kanya pong general na inappoint ay siyempre po matatapos na raw po ang kanyang pagiging general sa ating bansa, si PNP Police Chief General Marbil ay matatapos na raw po nitong February ang kanyang termino bilang PNP Chief. At layunin po o plano po at pinag-aaralan po ng Pangulo na palawigin daw po ang termino ng PNP Chief na si Romel Marbil, mga katambay. Komentuhan po natin. At komentuhan din po natin mga kababayan, ito pong isang vlogger na masama pong loob nitong vlogger po na taga Maynila. Dahil daw po binastos daw po ang kanyang mga iniidolo po yata ng mga politiko. Dahil daw po sa sinulog po dito po sa Cebu, mga kababayan, ay binastos daw po ng mga DDS supporters ang kanya pong iniidolo po yatang mga politiko ng vlogger na taga Maynila po. Sila Senadora Risa Hontiveros at Sel Jokno at Bam Aquino na mga tumatakbo po ito sa darating na eleksyon. Komentuhan din po natin yan mga kababayan. Unahin po muna natin itong balita po ng Pangulong Marcos, mga katabay, sa pagpapalawig po ng termino ng General Marbil. Kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ang termino ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Paliwanag ng Pangulo, hindi kasi makakabuti ang biglaang pag-alis sa hepe ng PNP sa gitna ng nalalapit na eleksyon. Magugunitan sa Pebrero nakatakda magretiro ang PNP Chief. Samantala, suportado naman ng DILG ang pagpapanatili kay Marbil. There is a very strong argument that it would not be good for stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the elections. Ayan mga kababayan, pinag-aralan po at alam naman po natin favorite po ng Pangulong Marcos at ng administrasyon po ang General Marbil at ang General Torre po, mga katambay. Di po ba? Napagkikita po natin yan dahil po ang General Marbil meron po siyang pahayag, lalo po pagdating sa droga. Ang droga daw po, di po ba, ay hindi po maituturing na ito po ay masamang bisyo, bagkus nakakatulong pa raw po ito, lalo sa mga kailangan po ng extra energy, lalo sa mga nagtatrabaho po, lalo kung panggabi, mga katambay, dagdag lakas, enerhiya po. Ang yung po ang inabanggit po yan ng mga nakarang pahayag po ng General Marbil pagdating po sa droga, mga katambay. Hindi po daw ito maituturing na isang masamang bisyo yata, mga katambay. At pakinggan naman po natin ito, sabay-sabay na po natin komentuhan. Ito pong vlogger na masama po ang loob, mga katambay, sa nadanasan po ng Senadora Risa Hontiveros daw at ng si Sel Jokno at Bam Aquino sa Cebu, mga katambay, sa sinulog. Pakinggan po natin itong vlogger, masama loob. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin ang nangyari dito kay Hontiveros, kay Jokno at kay Bam Aquino. Sila po ay pumunta sa Cebu para umattend ng Sinulog Festival. At nung pagdating nila dun sa venue, mga kababayan, ayan po dito sa kabilang picture sa screen, meron po doon sa bandang taas, mga kababayan, may nagsisigawan po ng do dirty, do dirty, do dirty. Ito talaga mga DDS, kahit kailan, mga bastos Kahit kailan talaga, meron talagang ugali itong mga DDS na ito. At napakabastos, mga kababayan. Kaya ito, mga kababayan, na nga nangyari dun po sa Sinulog Festival,
Ito panoorin natin yung video. May video po yan eh. Oh. Ito mga kababayan si Ontiveros, hindi naman po siya kandidato. Sinusuportahan niya lang ang kandidatura ni Chel Diokno at ni Bam Aquino. Si Chel Diokno po ay tumatakbong bilang representative ng Akbayan Party List at si Bam Aquino naman ay tumatakbo bilang senator. Si Risa Ontiveros hanggang 2028 pa po ang kanyang termino bilang senador. Alam, baka pagdating ng 2028 mas pataas na posisyon na takbuhin ni Senator Risa kasi marami pong nag-uudyok sa kanya na tumakbong presidente o kaya naman vice-presidente. Sa abangan natin mga kababayan si Senator Risa Ontiveros na yung kanyang performance naman bilang isang senator ay maganda po mga kababayan kumpara yung sa ibang mga senator na walang ginawa. Hindi tumambay lang sa senator. Meron nga tayong number 1 senator dyan mga kababayan eh. Nangyayari kain lang ng kain sa Senado eh. Pag may hearing, tahimik lang, maghapon napapanis na yung laway eh. Pero may senator tayo dyan na artista, ang ginawa eh, nanahimik lang, nag-aaway na yung kasamahan niyang dalawang senator, siyang nguya lang ng nguya. Sige, ngasab. Diba, hindi man lang inaawat yung kanyang mga kasamahan. So, marami pong ganyan mga senators tayo na para bang walang silbi. Si Lito Lapid. Mas marami pang attendance yan po sa Batang Quiapo kaysa dyan sa Senado. At umattend nga lang ng hearing yan, si Senator Risa Ontiveros, ang itong pogo na to, patatakbo. Hindi po. At ito yung mga kababayan, ito yung nangyari diyan po sa sa Sinulog Festival. Ito panoorin natin, guys. Okay. So yan mga kababayan, sigaw na sigaw yung mga DDS. Dude. Masama lo pagka sumigaw ng mga Duterte po doon po sa Sinulog po sa Cebu, mga katambay. Ibang klase itong vlogger na ito. At napakabastos daw po ng mga supporters po o ng mga Duterte pagka sinisigaw daw po ang DDS, mga katambay. Pero siya, hindi po siya bastos. Masama, mga kababayan. Hindi po siya bastos at napakabuti po at napakaganda na ugali po ng vlogger na ito, mga katambay. Kung nakikita naman po natin kung pagsabihan po ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, di ba? Sobra po magsalita ito, itong Batang Maynila, na hindi po siya bastos, mga katambay. Umpisahan po natin dito kay General Marbil, mga kababayan. Nakita naman po natin ang performance po ng General, di po ba? Nakita po ng taong bayan ang performance po ng General ng pag-upo po ng Pangulong Marcos. Nakita po natin ang performance, napakagagaling po, di ba? Lalo po nung performance po nila doon sa kingdom po ni Pastor Kibuloy, di ba? Sa Davao. Nakita po natin na napakarami pong ginawa doon na hindi po nagustuhan, lalo po ng miyembro po ng kingdom po ni Pastor Kibuloy. Napakarami raw pong nilabag, lalong-lalo na yung general na si General Torre ngayon, di po ba, mga katambay? At talagang napakarami pong issue. Pati po, nagkaroon din po ito ng issue si General Marbil sa mga security ng Vice President, mga katambay. Di po ba? Na talagang i-relieve mo, tanggalan mo po ng mga security at talagang halos lahat po ay nakasuhan pa po nung nagkaroon po ng ang Quadcom na ang kanyang secretary po na si Attorney Zulaika Lopez, di po ba, ay ipatawan po ng contempt sa Kamara, ay sinamahan po ng Vice President ang kanyang secretary, ay talagang nagkaproblema po dahil pati po ang mga security ng Vice President ay sinasabi po na isa po itong
may kagagawan daw po ng kaguluhan at kinasuhan po ito ng PNP, mga tambay, ng PNP National Police po natin, mga kababayan. At nakita po natin ang mga ito po, nakita rin po natin ang issue nung nasa Veterans Memorial Hospital, di po ba? Ang isang General Torres ay nagkaroon din po ng bastusan sa Vice President, di ba? Doon po sa paglilipat po ng secretary po na si Attorney Zulaika Lopez dito po sa ibang ospital ay nagkaswagutan din po ang grupo po ng General Marbil naman po, di po ba? Kaya napakaganda po ng mga performance po ng kapulisan po natin ngayon sa ating bansa, lalo po sa bagong Pilipinas. Nakita naman po natin, laganap na laganap po yata ang krimen, ang droga, ang kidnapping, ang holduping, di ba? At nahandyan pa siyempre ang mga NPA, hindi nawawala, di ba? At siyempre po, ang illegal na droga, mga tambay. Napakarami pong nakakapasok po yata ang illegal na droga. Tuni-tunilada po yata. At wala po yata tayo nababalita ang aksyon na puspusan po ang talagang ginagawa po, katulad po nung ginawa po ng dating Pangulong Duterte about sa paglaban po, pagsugpo ng illegal na droga. Di ba? Lalong-lalo na yung pagsugpo po ng mga gumagamit nito sa ating mga barangay, syudad, probinsya, ay hindi po yata natin nakikita ang malawakan po na aksyon ng PNP sa mga bagay nito. At napakarami pa yan, di ba? Mga smuggler, nandiyan pa yung mga smuggler di ba? Smuggler na mga bigas, mga gulay, di ba? Kung ano-ano. Hindi rin po yata natututukan. Nakatutok lang po yata ang ating PNP sa pamilya Duterte at sa mga vlogger, mga kabayan. Kaya ang plano po ng Pangulo ay paigtingin pa, pahabain pa ang termino po ng PNP chief po natin na si General Marbil. Dahil po napakaganda pong performance ibinibigay po sa mga Pilipino, sa taong bayan at sa ating bansa ng General. Talagang hindi po matatawaran po ang achievement po ng General, mga katambay, ng General Marbil sa ating bansa. Napakalaki po na achievement. Napakarami pong nagawa, lalo po sa kapayapaan ng ating bansa. Seguridad po, na lalong-lalo sa bisyo na droga, di ba? Krimen, terorista, at lalong-lalo na po pagsukpo po sa mga illegal na gawain sa ating bansa, mga kababayan. Kaya po, may komento po si Kamanong. Meron po request si Kamanong, Mr. President. Sagadin nyo na po. Huwag nyo na pong palitan. Isagad nyo na po. Hanggang kung kailan po kayo. Kung kailan po kayo tatagal sa pwesto, ganun na rin po. Isama nyo na rin po si General Marbil at si General Torres. Isagad nyo na po. Dire-diretsuhin nyo na po. Huwag na po kayong magpalit ng mga general. Dahil sa tingin po ng taong bayan ay gustong-gusto nyo po ang performance po ng inyong mga general na inyong inappoint. Di po ba, mga kababayan? Tanggap naman po ninyo at ng inyong mga kaalyado po yata, Mr. President. Nakita naman po natin, nakatutok po sa mga Duterte ang inyong inappoint. Lalong-lalo po ngayon, hindi lang sa mga Duterte, sa mga nakapaligid at sumusuporta sa mga Duterte, ay pinagsasampahan pa ng kaso, lalong-lalo po ng isang CIDG General Torre, mga katambay. Nakita po natin noong nakaraan, sinampahan niya po ng sedition si ex-military Captain Dado. Ngayon naman po, nitong nakaraang araw, sa cyber libel naman po, ang dating broadcaster na si Jason Sa. Yan po ang nagiging trabaho po ng ating kapulisan ngayon, mga kababayan. Kaya matindi po. Kaya ang komento ni Kamanong, huwag nyo na pong palitan. Kung hanggang saan po tatagal ang inyong termino, Mr. President, isagad nyo na po. Napakaganda po ng performance na inyong mga general. Lalong-lalo po sa pagrespeto po. Napakataas po ng respeto po ng inyong mga general, lalo po sa halal ng bayan,
Katulad po ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President Sara Duterte. Napakataas po ng respeto po ng inyong mga general. Di po ba? Lalong-lalo na rin po si General Torre, nakita po natin. Napakaganda po ng kanyang performance, mga tambay. Lalong-lalo na yung performance po sa ginawa po sa kingdom po ni Pastor Kibuloy. Di po ba? At dito naman po, isunod naman po natin itong nagwawala po at bastos na bastos daw po ang mga DDS o sumusuporta po sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Ano magagawa mo, Batang Maynila Toits? Mga Pilipino yon, mga botante yon. Kung hindi ba nila nakikita, may magagawa ka ba doon sa mga kababayan natin sa Cebu, sa mga kababayan natin sa Bisaya, kung hindi nila nagugustuhan at yun ang tingin nila dito sa mga politiko na ito, katulad ni Risa Hontiveros na ipinagmamalaki mo ngayon, na parang kigaling-galing sa'yo. Meron bang magaling na oposisyon? Oposisyon po yan eh. Si Senadora Risa Hontiveros, siya ay oposisyon pero wala siyang nakikita sa administrasyon. Napakarami ng pinasabog at pinaputok ni dating Pangulong Duterte na istapa, pati paglipat ng pera sa PhilHealth, GSIS, SSS, at ang pera natin sa PhilHealth, at ang lumolobo at pumutok na issue sa 2025 national budget. Meron bang say dyan ang pinagmamalaki mo, Senadora? Nasaan na? Pati sa protection natin, insurance natin sa bangko, di ba? Ano na nangyari sa PDIC natin, di ba? At sa ating ginto, meron bang say dyan ang napakagaling mag-imbestiga? Magaling lang mag-imbestiga ang iyong pinagmamalaki kay Pastor Kibuloy at sa mga Duterte. Diyan mo lang maasahan yan. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, hindi natin alam bakit nanahimik yung manok mo. Yang binabata mo at minamanok mo, Batang Maynila Toys, tahimik na tahimik ngayon sa daming anomalya ng bagong Pilipinas. Lalong-lalo na ang flood control 5,500. Nasaan na investigasyon ng napaagaling na senador para sa iyo? Nasaan? Napaagaling, di ba? Ni hindi man lang imbestigahan ano na nangyari sa pera ng Pilipino sa investment natin sa PhilHealth. Lalong-lalo sa ating ginto. Ano na nangyari sa pinagbentahan daw? Hinahanap ng mga Pilipino pinagbilan, saan napunta? At ang pera saan nadala? Ano ginawa? Sa mga pera natin sa PhilHealth. Ang tanong ko, Batang Maynila Toits, nasaan? Kasama ka ba? Sumama ka na mag-imbestiga. At pati ang mga kababayan, ang mga kababayan natin sa Cebu, pinipintasan mo pa. Nakita kasi ron ang sinusuka na nila. Di ba? Mga pinlas na nila sa inidoro ito, panahon pa ni dating Pangulong Benigno Aquino. Mga pinlas na ito, diretso sa inidoro na ito. Ano magagawa mo? Palibasa ikaw, yung mga pinlas na sa inidoro, katulad ni Jokno, ni Atty. Jokno at ni Bam Aquino, pilit mo pa rin hinahango at kinukuha pabalik galing sa inidoro. At ngayon iniidolo mo pa yata at talagang masamang-masama pa loob mo na napagsisigawan ng Duterte ang mga ito at nababastusan ka. Botante yon, taxpayer yon. Wala ang karapatan na sila'y diktahan mo at pagsabihan mo na hindi maganda dahil unang-una ikaw ang dapat pagsabihan. Dahil una-una, ikaw ang bastos. Hindi ka ba naman gago, tanga? Nagpapaagago ka. Ikaw nga, vlogger, wala ka nakikita anomalyang administrasyon. Hindi ka ba gago? Saan ka nakakita na naglalabasan at kirami-rami ng issue ang administrasyon? Ni isa, wala ka nasilip. Nasa Maynila ka pa naman, gago ka. Kung hindi ka ba, ulul Di ba? Hindi ba gago ito? Naturinga, malapit ka sa Malacanang, nasa Maynila ka. Ni isa, wala ka nakitang issue ng korupsyon o anomalya ng administrasyon. Kung hindi ka ba naman ulul at gago Tapos sasabihin mo, bastos yung mga nasa Cebu.
ikaw ang numero gago. Dahil wala ka malang nakitang, at wala ka malang nakitang anomalya. Nagkakandaleche-leche na nga at nahirap na nga nila ipagtanggol at, lusutan ng mga issue, lalo-lalo sa kaperahan ng ating bansa, lalo-lalo ngayon. Yung ginawa nila dito po sa national budget natin, sa BICAM, di ba? Ginawa nila sa BICAM, ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Maling-mali yan, labag sa batas yan. Di ba? Na gumawa ka ng BICAM na inaprubahan nyo, pirmado nyo, mga congressman, senador, na merong mga blanco. Di ba? Tapos ngayon, pagdating sa GAA, sino ang mga naglagay ng numero doon sa mga blanco na pinirmahan ng Pangulo? Di ba? Wala kang nakita diyang issue. Batang Maynila Toits, ibang klase ka. Kung hindi ka ba naman gago di ba? Kaya yung mga ganitong vlogger, talagang masasabihan mong gago. Napakagago. Dahil wala man na nakitang issue. Anomalya sa administrasyon, di ba? Kaya masasabi mong gago. Kung hindi gago, nababayaran yata itong mga ulol na ito. Hindi po masama ang ulol dahil nagpapakaulol. Hindi rin po masama ang gago kung ikaw ay nagpapakagago. At hindi rin po masama ang tanga kung ikaw ay nagpapakatanga dahil yata sa pera na binabayad yata sa iyo. Mga kababayan, hindi po mura yan, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento natin sa nagpapaagago at nagpapakatanga na naman at nagpapakaulol dahil sa pera yata, ang vlogger na taga Maynila, mga tambay, na napakataas ng tingin niya na siya ay hindi bastos. Ang bastos lang po ang sumusuporta sa mga Duterte. Kung hindi ka ba naman gago. Di ba mga bayan? Yan po. At sana po, panatilihin din po si General Marbil hanggang matapos na. Hanggang kailan ang termino ng Pangulo, idiretso niya na. At maalala, dahil po yan ay pwede rin po magamit yata yan. Dahil nga po malapit na po halalan. Wag naman sana magplano sila na hindi maganda sa halalan at gamit po ang sinasabi pong sunod-sunuran po yata sa kanila. Baka magamit po ang ating kapulisan, lalo po yata sa halalan. Wag naman po sana mga kababayan na magamit po sa halalan, lalo kung hindi maganda ang plano nila yata mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Mag-ingat po tayo mga kababayan at syempre po, konting tiis po. At makakabangon pa po ang ating bansa. At mag-ingat din po tayo mga kababayan, lalo sa ating bansa. Lagana po ang krimen, droga, addictus. Siyempre po, nandiyan pa ang mga holdupper, kaya mga kidnapper, mga masasamang tao. Ingat-ingat po mga kababayan. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Paalam.